Magandang araw, mga kaili-ili. Kamusta kayong lahat? Black Dahlia, Unsolved Murder Case. Umaga ng January 15, 1947, isang hubot-hubad na katawan ng isang babae ang natagpuang nakahandusay sa damuhang bahagi sa bakanting lote malapit sa Leimert Park. Hati ang katawan sa bewang at sinasabing pira-piraso rin ang iba pang bahagi ng kanyang katawan. Dahil sa kalunos-lunos na sinapit nito, ay minabuting itago ng media at mga otoridad ang kasong tungkol sa Elizabeth Short murder case na mas kilala bilang Black Dahlia Murder. Sino si Elizabeth Short? Ipinanganak si Elizabeth Short noong July 29, 1924 sa Boston, Massachusetts. Ikatlo sa 5 anak nila Cleo Short at Phoebe May Sawyer. Maagang naulila sa ama si Elizabeth nang iwanan nito ang kanilang pamilya. Kaya naman, bata pa lamang ito ay gusto na niyang makatulong sa kanyang ina. Gusto ni Elizabeth na mapabilang sa mga sinima balang araw. Kaya naman, nang siya ay magdalaga, ay itinulak nito ang kanyang sarili upang maging isang artista. Sa mga taong 1940s, ay nanirahan si Short sa Los Angeles, California at nagtrabaho bilang isang waitress upang masuportahan nito ang kanyang sarili kasabay ng pangarap nitong mapabilang sa mga Hollywood acting scene. Ngunit ang kanyang pangarap ay hindi na natupad pa at noong January 1947, isang kahindik-hindik na trahedya ang naganap na siya mismo ang biktima. Sa edad na 22 ay naranasan ni Short ang napakabrutal na pagkamatay. Hinati ang kanyang katawan at walang awang pinagpira-piraso ang iba pang parte ng bangkay nito. Natagpuan ding hubot-hubad ang kaawa-awang si Elizabeth. Bakit Black Dahlia? Maraming mga kwento tungkol sa pinagmula ng pangalang Black Dahlia. Ang sabi ng ilan, maaaring ito ay imbento lamang ng mga media upang maitago ang pagkakakilanlan ni Short. May mga nagsasabi namang ito raw ay ipinangalan ng mga kaibigan ni Elizabeth Short sa kanya. Ngunit ang mas pinaniniwalaan ng lahat ay kinuha ang Black Dahlia sa isang film na isinulat ni Raymond Chandler na Blue Dahlia na siyang pumatok sa mga sinihan 1 taon bago mangyari ang krimen. Sige, bakit black at hindi blue? Ayon kasi sa mga otoridad, madalas raw na nakikita itong si Elizabeth na nagsusuot ng itim na mga kasuotan. Ang ibang report naman ay sinasabi na isinunod ito sa itim na mga buhok niya. Paano nadiskubre ang bangkay ni Black Dahlia? Ayon sa nakita, umaga raw ng January 15, 1947 ay masayang naglalakad si Betty Bersinger kasama ang 3 years old na anak nito na nasa stroller. At nang akmang patungo na sila sa may shoe repair shop ay bahagya raw siyang napahinto nang makita ang tila manikin na nakahandusay sa may damuhan. Dahil sa pagtataka nito ay mas ninapitan niya ito ng mabuti at dito na nga niya nakita ang isang napakabrutal na pangyayari. Pira-pirasong mga bahagi ng katawan ng isang babae. Kaya naman, agad niyang binuhat ang kanyang anak at dali-daling tumakbo patungo sa kalapit na bahay. At dito nga ay tinawagan niya ang mga pulis. Gaano kalala ang sinapit ng bangkay ni Black Dahlia? Ang sinapit ng bangkay ni Short ay talaga namang nakakapanlumo. Maliban kasi sa pagkahati ng katawan nito mula sa bewang ay ang pagkapira-piraso ng iba pang bahagi ng kanyang katawan at sinasabing tinanggal rin ang iba't ibang lamang loob nito tulad ng intestine at iniwa rin ang bibig nito mula sa kaliwa patungong kanang tenga nito. Kung pamilyar kayo sa glass glow smile ay ganito ang naging itsura ng mukha ni Short. Ngunit ang nakapagtataka
ay walang makikitang bakas ng mga dugo sa crime scene at ang bangkay naman ni Short ay napakalinis. Kaya suspetsya ng mga otoridad, ang katawan ni Short ay mariing nilinis muna bago itinapon sa crime scene. Dagdag pa nila, maaaring itinapon lamang sa crime scene ang bangkay ni Short at sa ibang lugar nila siya pinatay. May mga kaparehong kaso ba tulad nito? Marami pang mga kaso ang ikinabit rin sa murder case ni Black Dahlia. Isang buwan matapos ang pagpatay kay Elizabeth ay isang katawan naman ng babae ang natagpuan sa Los Angeles at may mga sirkumstansya na pareho sa kaso ni Black Dahlia. Natagpuan raw ang katawan ng babae sa damuhan ng isang construction worker. May itim rin itong buhok na katulad kay Black Dahlia at puno rin ng mga pasa ang mukha nito. Pero sa pagkakataong ito ay merong message na nakasulat sa may bandang tiyan ng babae. Inukit ito gamit ang pulang lipstick FUCKYOUBD ang nakasulat rito. Sa ibaba naman ay nakasulat rin ang mga letrang TEX. Agad namang ikinabit ng mga tao ang BD na yan sa pangalang Black Dahlia. Ngunit mareing itinanggi ng mga otoridad na magkakonekta ang kaso ng dalawang ito, tulad sa kaso ni Black Dahlia. Ang kaso rin ng babaeng ito ay hindi rin naresolba. May suspect ba sa pagkamatay ni Black Dahlia? May mga tao rin isinangkot sa pagkamatay ni Black Dahlia at isa na nga dito ay si George Hodel, isang physician na nagmamay-ari ng isang clinic sa Los Angeles noong 1940s. Pero dahil sa kawalan ng ebidensya ay natigil rin ang kasong ito mula kay Hodel. Ngunit mas napansin naman ang kasong ito ni George Hodel nang mamatay siya noong 1999. Ayon kasi sa anak niyang si Steve Hodel, sa kanyang libro na Black Dahlia Avenger, The True Story, ay nakasaad dito na ang kanyang ama ang suspect sa pagkamatay ni Black Dahlia. Dagdag pa niya, akma raw ang handwritten na ibinigay na letter ng killer sa mga pulis sa handwritten ng kanyang ama. Isa pa, ang mga hiwa o ginawang paghiwa ng suspect sa bangkay ni Black Dahlia ay angkop sa propesyon ng kanyang ama bilang isang physician. Inilabas rin ito ang personal album ng kanyang ama na kung saan ang mga imahe ng nagkapira-pirasong katawan ng mga tao. Pero in the end ay wala pa ring matibay na basihan upang tuluyang isara ang kasong ito. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin tuluyang naresolba ang kaso ni Black Dahlia, na natiling palaisipan pa rin hanggang sa ngayon sa kung bakit at ano ang dahilan ng suspect sa pagpatay kay Black Dahlia. Ngunit isa lamang ang sigurado tayo, isang napakabrutal na pagpatay ang nangyari kay Elizabeth Short na mas tatawagin nating Black Dahlia Murder Case. At dyan na nga natatapos ang kaawa-awang sinapit ni Black Dahlia. Nawa, ito ay inyong nagustuhan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig.